So, good evening, sir. This is Junel Oreta from BSIT 3J. So, sir, magandang gabi po. Ito nga po pala yung laboratory exam namin for SIA. So, laboratory exam namin. Then, direction, paste the screenshots of your output and provide your YouTube link, sabi niya. Then, laboratory exam natin is Laravel project with MySQL database instructions. So, this exam is hands-on. Perform each step carefully and completely. So, submit daw natin a screenshot of your code and output. You are required to use Laravel framework and MySQL database. Okay po. So, proceed na po tayo dito sa part 1, which is ito, create a Laravel project. Then, pangalan daw natin is lab exam Laravel. So, copy na lang po natin ito. So, next step natin is punta tayo dito sa file, explorer, then some htdocs, yan, then open lang natin tong terminal. Then, type lang po natin dito is composer, create project, Laravel /Laravel, tapos yung pangalan ng folder natin. So, enter lang po natin. So, yan. Then lang po natin siya mag-install. Then lang po natin siya mag-install. So, medyo matatagalan po siya. Then, sabi niya dito, using Composer. Basahin lang po muna natin. Part 2, Database Connection. Create a new MySQL database name LabExamDB daw. Then, configure. Punta tayo mamaya sa env file of your project. So, pangalan daw natin is LabExamDB. Then, gagawa daw tayo ng table or ito sa MySQL po mismo. So, ID, student first name, and last name. So, part 4 is mag-insert daw tayo ng 20 students records in the seeder file. Then, run daw natin yung seeder using yung PHP Artisan command, which is yung PHP Artisan DB, tapos sed. Then, take a screenshot daw natin yung 10 records in the database PHP. So, tignan natin kung tapos na po siya. So, installing pa din. So, hintayin lang po natin. So, malapit na po siya matapos. Konting installation na lang po. So, ayun. So, ayan. So, type lang natin dito is cd, tapos yung pangalan ng file natin. Enter lang natin. Then, kunin natin yung link ng page ng Laravel. So, PHP Artisan serve. So, ayan. So, press lang natin yung control po. Then, click lang natin tong link. Then, proceed na po tayo dun sa ano. So, ito na po yung page ng Laravel po natin. So, ito na po yung part 1 ng laboratory exam po namin, sir. So, screenshot ko na lamang po siya. So, ayan, screenshot. Para paste ko na lang po mamaya after ng demo ko po for laboratory exam, part 1 to part 4. So, next natin. So, okay na po yun. Then, next natin is dito sa part 2, database connection. Create a new MySQL database name daw natin is LabExamDB.
So, copy na lang natin ito. Copy natin. So, proceed na po tayo dito sa Visual Studio Code. So, maximize lang natin. Then, open natin yung folder na ginawa po natin. Windows, XAMPP, htdocs, tapos itong Lab Exam Laravel. So, ito po yung ginawa nating folder. Then, next natin is, sabi dito, create a new SQL. So, punta po tayo dito sa env, sir. So, ayan. Then, dito, tanggalin lang po natin yung mga hashtag. Yung mga hashtag. Then, palitan lang po natin to na MySQL. MySQL. So, ayan. Then, itong kinapin natin kanina, paste lang po natin dito sa Laravel mismo. So, again, save natin. Then, try daw natin i-PHP migrate. So, open lang po natin dito sa terminal. Then, new terminal. So, naka-open na ba yung PHP natin? So, wait lang po is, open po muna natin itong SAMP natin. Then, start natin tong Apache. Then, MySQL. Then, proceed, pindutin lang po natin itong admin. Para magbukas yung PHP may admin natin, localhost. Then, proceed na tayo doon sa code natin. So, PHP migration natin, PHP artisan migration. Migration, tama po ba? Ay, migrate pala. Saan na? Migrate, tama ba? Migrate. So, enter lang natin. So, yes lang po natin siya. So, ayan. So, proceed po tayo dito. So, refresh lang po natin. So, ayan. Ito na po yung ginawa nating table for Lab Exam DB. So, ito na po yung sinasabi po dito sa baba na default tables created. So, ito na po siya. So, sabi dito, 3 screenshot showing the default tables in created. So, screenshot lang po natin ito. So, ayan. Paste ko na lang po after ng demo po natin. So, proceed na po tayo sa part 3 ng laboratory exam natin. So, mag-create na daw po tayo ng migration dito, tables. So, create. So, proceed po tayo dito sa code. X lang natin to. Then, punta tayo dun sa database and migration. So, makikita nyo po dito is wala pa pong student info. Yung gagawin po natin table for ito. Student infos. So, punta lang po tayo dito sa terminal para makapag-create po tayo ng table for migration. So, type lang natin PHP artisan PHP artisan make migration then create student infos table. Tama ba? Infos table. Then, enter lang natin. So, created successfully. So, ito na po siya. Then, next lang po natin to. So, dito po is mag-create na po tayo ng laman ng which is ito, yung ID, student, first name, last name, course, and year level. Then, next natin is, remove lang po natin tong public function. So, ayan. Tingnan natin kung naka-reward lang. So, ayan. Then, next natin is tanggalin, wala po tayong tatanggalin dito. Next po natin is enter lang po natin. Then, magda $sign, table. So, create po tayo ng table for dito sa student. So, naka-string dapat siya. Table, table, then, next natin is tapos arrow, then string. So, ayan, string. Then,
lagay natin dito yung nandiyan, no, yung student number. So, yung dalawang line sa taas, student number. Letter natin. Then, gamit tayo ng unique. So, unique. So, ayan. Then, semicolon tayo. So, ayan. So, ito na po yung student number natin. Ito. Then, next natin gawin is itong first name. So, i-copy ko na lang po ito. So, hindi na po tayo gagamit ng unique. So, copy na lang po natin ito. Paste natin. Then, lagyan natin ng semicolon. So, ayan. So, copy na lang po natin itong student. Enter natin. So, ayan. Ilan sila? 2, 4, 5. 3, 4, 5. So, ayan. First name, last name, course. So, palitan lang po natin ito ng first name, last name, then course tayo. Course, yearly 1. Yearly 1. Then, next natin is magma-migrate na po tayo dito. So, Control S lang natin para ma-save. Then, run lang natin siya sa migrate. Terminal tayo. PHP artisan migrate. Running migrate. So, refresh lang natin para makita natin dito yung ginawa natin na student info. So, wala pa po tayo makikita dito. Refresh lang natin para makita natin yung student info. So, ito na po yung student info na ginawa natin. So, ito na po yung laman ng student infos natin. Yung kinode natin dito sa mismong ano natin. So, ito po siya. So, next doon is take a screenshot of student infos in your table. In your database pala. So, screenshot lang daw po natin ito. So, ayun. Pipaste ko na lang po mamaya after ng ano natin. So, last part is yung magkikreate na po tayo ng seeder table which is student infos. Then, maglalagay tayo ng 20 student records and in the seeder file. Then, rerun daw natin na seeder using yung PHP Artisan which is yung PHP Artisan DB mamaya. Then, screenshot daw natin yung 10 students in the database. So, proceed na tayo dito sa code natin. Then, open lang po natin yung terminal para makapag-create na po tayo ng table for seeder. So, PHP lang natin. PHP artisan. Tapos make. Then, tawagin natin yung seeder. Then, student info. Infos ba yan? Infos seeder. So, ayan. So, click enter lang natin. So, punta po tayo dito sa seeder. Then, dito sa set. So, ito na po yung nagawa nating table. So, X na lang po natin ito. Then, dito, next natin is mag-code po tayo for yung sinasabi po dito na asan na yun? So, ito, insert 20 students records. So, proceed po tayo dito. So, dito po sa run function. So, remove lang natin po. So, dito, ano ba? So, gamit lang tayo ng ng DB.
So, ayan. Then, tanggalin natin to. DB, tapos, dalawang line, dalawang tuldok, ba yun? Tapos, table natin, table, tapos, dalawang width sa taas, then, student. Tawagin natin yung nasa database, student enfus. Student enfus. Then, go tayo. Then, tawagin natin insert. Insert. Close and open. And then, yung ano, ganyan. Ay, hindi. Ganyan. Then, lagay lang tayo ng semicolon dito. Ay, okay, semicolon. Then, gamit tayo ng isa pang ganto. Yung ganto po. So, yan. Then, lagyan natin ng comma. Then, bakit nag-error to? So, type lang natin dito is, use illuminate database, tapos ay hindi pala database support pala yon, support, sorry, support. Then facet natin, facets. Then tawagin natin yung yung DB kanina, yung nandyan, yung may line dito, para di na po siya magkaroon ng line tuldok sa baba. Then semicolon lang natin, save natin. So dito maglalagay lang tayo ng so yung dalawang, yung ganito ko po kasi nakalimutan ko na po kasi yung pangalan nito. So student number, student number. So tingnan natin kung tama, student number. So big letter yung first name. Then tawagin natin dito is equal tayo, equal, tapos ganito. Then yung kung ano yung student number natin. So lagay na lang natin dito is 1. So ayan, 1. Then comma. So ayan. Next natin is yung first name. So copy na lang natin to. First name. Tama ba? First name is tawagin natin yung pangalan ko, Juniel. So ayan, tama ba? Then last name natin, last name, tapos Loreto. So ayan. S lang natin. Then next natin doon yung course, tapos your level. So course natin, paste lang ulit natin to. Ulit lang natin yung course. Tapos lagay natin dito BSIT. So ayan. Then next natin is yung your level. So paste lang natin dito year, then letter ba yung level, letter, year level. Then tanggalin lang natin tong dalawang line sa taas, then palitan natin ng 3.
Kasi number na po siya. Then, next natin is, mag, mag, type natin is created. So, ayan, created, at. Tapos, created at. Tapos, minus I equal natin. Then, R ulit. Then, type natin now. So, ayan. Then, yan. Tapos, semicolon. Ay, hindi pala. Comma. Then, next natin is copy na lang natin to. Then, paste natin dito sa baba niya. Then, palitan lang natin ito ng updated. So, ayan. So, para ma-run po natin ito is punta muna tayo dito sa database. so, database. So, next natin dito is tawagin lang natin itong students info setter. So, remove lang natin ito. So, ito. Then, type lang natin yung $sign. Then, this. Tapos, call. Call lang natin. So, ayan. Then, tawagin natin yung student info setter. Student. So, ayan. Then, next natin is dalawang tuldo. Tapos, class. Then, semicolon na agad. So, ayan. Nakapag-create na tayo ng ano. So, proceed tayo dito ulit. So, try po natin siyang i-terminal. So, magsisid po tayo. Save lang natin. Sana hindi ka mag-error. PHP artisan db sed. So, ayun. Ay, so wakas. Paulit-ulit ko kaninang morning to. Tapos, run natin. So, ito na po yung pangalan ko. So, gagawa na lang po tayo ng 19 pa na ganito para makuha po natin yung nandun sa dito sa student 20 records. So, copy na lang natin siya. X na natin ito. Then, copy ko lang po ito. Copy. Para di masyadong magulo, lagyan natin siya ng space. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, proceed tayo dito sa taas. Then, lagay na lang natin dito is 2. 2, 3, ayan, ayan. Then, pangalan na lang natin, mag-isip na lang tayo. So, yung tropa na lang. Mark Abadilla. Is IT3, wait lang. Then, next natin is 3. Frederick Felipe. Yung mga tropa na lang ilagay natin. Third year din lang. So, palitan na lang natin to ng 1. Ay, 3. 3 na lang para di ano. Tapos, Mary Grace. Ayos na rin. 4. Mary Grace. Fuya. So, third year din lang. Then, try natin iba yung second year. So, wait lang. Daniel. Ito, maisip na pangalan. Burgos na lang. DIY na pangalan. Burgos. And palitan natin to. BSHM. Then, lagay natin to. Gawin na lang natin siya first year college. Next natin. So, number na to. Number 5. So, let's proceed to number 6. Next natin dito.
So, gawa na lang tayo ng impinto nating pangalan. Jenver. Jenver. Natividad. Jenver Natividad. B is A. B is B is A. B is ano kaya mo? B screen. Hala, B screen. B screen. Tama ba? B screen. Tapos palitan natin to ng 4th year. Tapos number 7. Alexa. 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 Bornok. Alexa Bornok. Tapos palitan natin to ng BSA. Ano kayo ba ng Civil BSCS na lang. BSCS. Yan. Second year. Then XA. So tayo natin dito. Ano pa kayo? Nathan. Mas Loretta. So, kapatid ko po yan. So, 3rd year na lang din. Then, Angelo. Loretta. So, kapatid ko po yan. So, number 9. BS IT din siya. Then, 2nd year. Then, next natin is number 10. Bombay na lang. Bombay. Yan, Bombay. Corpus. Bombay Corpus. Corpus. Tapos, which is BS CE na lang. CE. Civil Engineer. Tapos, gawin natin itong 4th year. Then 11. Palitan lang natin to ng ano pa kayang pangalan? Nora. Invento na lang tayo. Nora Bulata. Then palitan natin to ng BSHM. Then gawin natin 2nd year. Then next natin dito is number 12 na Mary. Ay, Diana pala. Diana. Refugia na lang. Refugia. Tapos gawin natin visa IT din yan. Then 2nd year. Number 13. Nathan Lavarias. So, visa IT 3J din siya. 13 na tayo. Ano pa kaya? Jordan. Soriano. BSA. Yan, BSA na lang. B-stat na lang. Yan. Then, 4th year. 14 na tayo. 14. Tapos, balitan na lang natin to ng Jocelyn. Bata may isip na pangalan na lang ng kapatid natin. So, malala. So, yun yung BSN. Ayan. 15 na tayo. So, limang ano na lang. So, Philip. Baldos.
General. General. Yun na lang. Bal. General Bal. General Bal. Tapos, number, gawin namin kasi na lang. Third year, 17. So, tatlo na lang. Pangmutan natin to ng John Paul. John na lang dyan. Purpose. Ay, hindi. Paulo. BCS din. BCS. Third year now. Tapos, next natin is 18. 18. Nandun pangalan natin, Kimberly. Kimberly. Kimberly Paolo. Kimberly Paolo. Tapos, HM. Third year for the last one is, ay, 19 pa pala. So, kulang pa. Lagay natin dito is, Gili. Gel na lang. Bornok. Gel Bornok. Fourth year, then next natin. So, copy na lang natin ulit ito. So, yan. Gawin natin itong 20. Dex. Dexter na lang. CS. So, first year, gawin natin second year. So, ayan. So, try natin siyang ikman para mapunta ulit dito. Yung terminal tayo. Just PHP Artisan. Serve. DB. Set. Sana pwede ka. Oh, yun. Nagka-error na. So, framework database MySQL. Nagka-error na siya. Bakit kaya? Database framework. What? Nagka-error na siya. So, next natin gawin is, paano kaya? So, try na lang natin i-refresh. PHP, Artisan, Migrate, Migration there, Migration, Fresh, tama pa. Migrate, Fresh, siguro. Fresh. Mali pa din, Fresh. Migrate pala, then so next natin is student header ulit tayo. PHP Artisan, DBZ. Sana pwede ka na. Ayun! Nag-run na siya. Salamat.
So, proceed tayo dito, then refresh lang natin siya. Ayun na nga. Thank you. So, ito nga po pala yung dito sa create a header for student infos. Header in student infos. So, X na natin to. Student infos. Then, next is insert 20 students. 20 students. So, 20 po. Then, next natin, so, na-run natin. So, gumamit tayo ng PHP Artisan, DBZ kanina. Then, take natin yung screenshot for 10 students records in the database. So, ito nga po pala yung mga students sa database po. So, yung first is yung pangalan ko. First data, you should be your name. So, Junel Laureta, BIS IT, third year. Then, lagay daw natin, set natin ng 10. Ay, walang 10. So, 20 po siya. Next natin is, take a screenshot, records. So, screenshot na lang po natin itong buo. Wala naman 10. So, screenshot natin. So, ayan. So, ito nga po pala yung code for pag-create ng mga students for database. So, ito po. Then, nag-create tayo ng table part 1. So, proceed na muna tayo doon sa part 1. So, create folder. So, nakapag-create tayo ng folder which is ito. So, tawas na natin ito. Then, create a new MySQL database name, lab exam. So, proceed tayo dun sa code natin. So, env. So, ito, MySQL, lab exam db. Then, next natin is part 3. So, pag-create ng migrate table, which is ito ang student infos. So, ito, migration. So, ito yung ano natin. So, ID, string tayo. Kumata ng string, student number, name, first name, last name, and then, ito na yung ano. So, part 4, for the last part of the laboratory exam, create a header. So, punta tayo dito sa student. So, ito. Then, 20, insert 20 students, sabi niya po, sir. So, ito nga po pala yung 20 students na nilagay ko po sa database. Then, run down natin. So, tapos na po siya, sir. So, ito nga po pala yung laboratory exam ko for, so, ito nga po pala yung laboratory exam dito sa subject po na ito. So, magandang gabi po, sir. Sir, i-edit ko na lang po yung, ipipaste ko na lang po dito, sir, after ng, dito sa video recorded po, sir. Ipipaste ko na lang po dito yung mga na-screenshot ko, sir, kanina. Then, paste ko na lang din po, upload ko na lang po sa YouTube. So, yun lamang po, sir. Magandang gabi, and maraming salamat po, at sana makapasa po tayo. Yun lamang po, sir. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo, sir. Yun lamang po, sir. Thank you so much. Yun lamang po.